God bless you, the beloved preacher Pervin Valenzuela. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Taas yung kamay, tayo pa yung manang. Opo na kilang Diyos, maraming salamat. Sa dakilang mga taong kalumos sa amin, sa araw na ito, tinipon mo kami. Na dinala dito sa iyong bahay, sambahan, Lord, upang purihin ka namin pasalamatan. Sambahin sa lahat ng kabutihan mo sa amin. Thank you so much, Lord, that you blessed to be part of my service. From joyful souling the song of the choir, from children, adults, singles, youth, and finest. The testimony that we heard from beloved brethren. Hallelujah. That you are the Lord that we serve, the source of blessing and everything, my God. This moment, my Lord, I beseech to bless and win the humble servant to deliver love and message to the brethren. I cannot do it without you, Lord. The first prayer of the liberal pastor and the prophet, I bind Satan, cast out hindrances of his right, the Lord. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. First of all, the highest praise, glory, or thanksgiving, and majesty, only to our loving God, our Savior, and give double honor and respect to our dearly beloved evangelist, Willis Almeida, the entire prophet of our loving God, and us remember and cherish the blessed memories and precious teaching, beloved Stan Pastor, Lina Con Almeida, and all beloved children, the whole blessed Almeida family, and I greet also my beloved co-workers, co-preachers, my beloved wife, my children, sa aming mga pamilya, at sa aking mga kapwa manggagawa, at sa inyo po lahat mga baguhan, mga bisita, sa lahat ng webcast viewer natin throughout the world. Magandang araw po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody serves the Lord. Sinong pinagpapala? Lahat tayo ay pinagpapala ng Diyos dahil nadama natin ang kanyang presensya. Ang pinaka-the best natin we desire in our heart, yung spiritual blessing. Marami man tayong pera, nagsaksis tayo sa ating buhay sa lupa. Pero pag wala tayong Espiritu Santo, sayang ang lahat ng bagay. Kahit wala kang pera, simple lang buhay mo. Wala kang pinag-aralan, pero kung punong-puno ka ng presensya ng Diyos, ikaw ang pinaka-bright at may pinakamayaman nga tao sa buong daigdig. Bakit? Ang lumikha ng langit at lupa ay nananahan sa puso natin. Palakpakan po natin Diyos, mami naman. Everybody serves the Lord. Mamilan sa Ardo de Holy Supper po natin, pag-aralan natin yung salita ng Diyos. Ang ating title sa ating preaching is Strive to Enter the Kingdom of God. Strive. Ano ba yung strive? Strive to enter the Kingdom of God. Ang ibig sabihin ng strive sa Tagalog ay magsumikap. Magsumikap, magsisikap, at talagang bigyan natin ng puwersa diin ang ating paglingkod sa Diyos. To exert much effort and energy. Yan, to exert much effort and energy. Talagang ipigain natin, pilitin natin ang lahat nating pagsumikap, effort, on energy or energy, yung lakas natin, gawin po natin sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin Diyos, mami naman. Everybody say, praise the Lord. Dahil maraming tao nag-exert ng effort sa sanlibutan, na nagsumikap, makatapos ng eskwela, nagsumikap para makapagtrabaho to earn a living, nagsumikap lahat para maging mayaman, nagsumikap para makaroon ng magandang tahanan, nagsumikap, lahat, maraming pagsisikap upang maging tanyag, upang maging kilala, mamaya sa buong daigdig. So itong ating ginatawang pagsumikap, striving, mga ito po ay hindi po sa libutan ito, kundi ito po ay espiritual patungo ng langit ito. Kahit wala kang natanggap na tagumpay sa lupa, ngunit sa paglingkod sa Diyos, nagsumikap ka. Naningkamot kung sa Bisaya. Amen? Naninguha. You're exerting much effort
or energy in serving the Lord, pagdating ng araw, may malaki kang gantimpala, reward na nagmumula sa Diyos sa langit, korona ng buhay na walang hanggan, plus buhay na walang hanggan. Hindi po yan mawala na mga reward at benepisyo. Dahil bakit po? Yan po eternal. Walang hanggan nga biyaya, grasya ang sa langit na ating dapat muntahan. So kung marong sumikap ka sa lupa, magtrabaho, lahat, sunog kilay ka, para makapera ka, lalo mo bigyan ng grabing pagsumikap, pagsisikap, ang iyong espiritual na bagay. Bakit po? Ang langit hindi natin kaya mabayaran. Kaya mali yung Kristiyano na nagsumikap para sa sarili. Walang problema. Sa lupa, dito ka, magsumikap ka talaga. So you exert much effort to earn a living, to support your life, to support your family, everything, etc. Lahat, okay po yun. To have a job, to have a business, to have a work, everything, so that you can earn. Pero mga minal, ang ating pinag-usapan dito na pagsumikap, ito po spiritual. Bigyan mo diin ito. Bigyan mo halaga ito. You have to triple and double your effort, exerting much effort or energy, buong lakas mo. Gawin mo yan para sa paglingkod sa ating mahal na Panginoon. Itong pagsumikap natin, espiritual, hindi ito mawala. Ito po'y regalo sa atin ng Diyos. Libre, buhay, na walang hanggang kaligtasan sa langit, na hindi kayo tapon sa impyerno, from the hands of Satan, from the bondage of sin, and the Lord will bring us into His marvelous light. Dali tayo sa kagilalas na kahayag. Bigyan natin din ito, mga minamahal. Hindi yung puro sanlibutan ka na lang, puro ka na lang dito. Okay man na. Pero bigyan natin ng malaki, exert much effort or energy ang ating paglingkod sa Diyos. Pakibasa, Luke chapter 13, verse 22 up to 24. Praise the Lord. Sa aklat ng Lucas, Kabanata 13, ang talata ay 22 hanggang 24. At siya yumaon sa kanyang lakad sa mga bayan at mga nayon na nagtuturo at naglalakbay na tungo sa Jerusalem. 23. At may isang nagsabi sa kanya, Panginoon, kakaunti baga ang mga liligtas? At sinabi niya sa kanya, 24, magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang mga nagsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Palakpakan po natin ang Diyos. May isang tao, nangaral ng Panginoon, nangaral Ebanghelyo, nagtanong yung mga tao, Panginoon, kukunti lang ba ang maliligtas? Kukunti lang ba ang maliligtas? Anong sagot ng Panginoon? Magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang nangagsisikap na pumasok at hindi mangyayari sa kanila. Tandaan po natin yan. Yung salitang magpilit, pilitin mo. Gawin mo. Pagsikapan mo na magsipasok, na makapasok ka sa pintuang makipot, ang daan papuntang langit na pakakipot. Maliit lang. Maliit. Amen? Maliit. Very straight. That's why sabi niya, strive to enter in at the straight gate. For many, I say unto you, will seek to enter in and shall not be able. Mga minamala, maraming gustong pumasok sa langit, ngunit hindi po mangyayari sa buhay nila. Tayo, napakaswerte natin. Makipot ang daan papuntang langit, ngunit
na binuksan ng Diyos ang pintuan na itong makipot upang tayo makapasok. Ngayon, nandito na po tayo sa daan papuntang langit sa buong katotohanan sa ministeryo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nakita po natin, nasaksihan po natin, we experience and we seen the goodness of God in our life. Nakita natin, kita mismo ang nag-experience. Ang ating mga katawan bulok pinagaling ng Diyos. Walang-wala tayo ngayon, nagbibilang tayo ng grasya at pagpapala. Pinagaling ating karamdaman, iningatan tayo, pinutuksinan tayo ng Diyos. Naging open ang langit para sa atin. Sinamahan tayo ng Diyos. Ngayon, kuminsan, nagkakalimutan natin ang ating mga obligasyon sa Diyos. Tandaan po natin yan. Ang salita, magpilit. May mga Kristiyano, dahil matagal na naglingkod sa Diyos, kumpiyansa. Si Pedro nagkumpiyansa. Dahil alam niya, close siya ng Panginoon. Friend sila ng Diyos, nagkumpiyansa siya. Mag-ingat, makaigsunan. Basi maging overconfidence ka sa sarili mo. Akala mo malapit ka sa Panginoon? Nagagawa ka na ng marami para sa Panginoon? Mag-ingat. Si Pedro, malapit sa Panginoon at siyang ginawang naging unang pastor ng 12 na apostoles. Kumpiyansa siya na malapit sa Diyos. Sinabi niya, Panginoon, ikaw ang Kristo, tagapagligtas. Sabi ng Panginoon, napakaswerte mo, Pedro, nakilala mo kung sino ako. Pero pagdating ng panahon, noong Panginoon hulihin na, doon nagkumpiyansa si Pedro. Nakalimutan niya nga sila'y kaibigan ng Panginoon. Kaibigan pa, close sila, Panginoon niya pa ang Diyos. Nanginuli na ng sundalo, sunod-sunuran siya. Pero 3 beses niya tininay ang Diyos. May mga Kristiyanong kumpiyansa. So hindi mo pagsunod sa patakarang church, hindi mo pagsunod sa kalagdaan ng iglesia, hindi mo pagsunod sa ginagawa ng church, yan po ang pag-deny mo kay Kristo. Kumpiyansa ka. Nawala sa iyong striving pagsumikap. Kumpiyansa ka. Baka sabihin mo, marunong ka na, magaling ka na. Mga minamahal, diyan bumabagsak ang Kristiyano. Sa church, may kabalauran, may patakaran ang church. Dapat pag sinasabi ng iglesia, mayroon church policy, mayroon church standard ang church na dapat gawin ng Kristiyano, lalo ikaw na ginagamit. Pag hindi ka sumudon dito, you are denying Christ in your heart. Kumpiyansa ka. Ang bawat Kristiyano, mayroon tayong responsibilidad at obligation sa church. Tinawag ka. Si Pedro, tinawag apostoles. Ikaw, tinawag ang choir member. Tinawag ang adult choir. Tinawag ang singles and youth choir. Tinawag ang finest choir. Tinawag ang preacher. Tinawag ang instrumentalist. Mayroon kang obligasyon gagampanan sa church. Yan ang calling mo. Tinawag ka. Katulad ni Pedro, tinawag apostoles. Kung nagkumpiyansa siya. Ang iglesia na nanawagan palagi na dapat tayo magkaisa sa mga pagpuasa, sa mga pagpasting, dahil tayo may mga krusada. Every Holy Supper na nawa ng iglesia, ang bawat ginagamit ng Diyos, dapat mag-alay ng mga pagpasting, mga pagpuasa, pagkakaisa, because isa tayo sa katawan ni Kristo. Obligasyon mo yan. You have an obligation and responsibility. To do it, gawin mo yan. Dahil bakit? Membro ka ng katawan ni Kristo. Kumpiyansa ka, baka pagdating ng araw, ilimod mo ang Diyos sa sarili mo, i-deny mo ang Diyos.
May palagi ka lang kumpiyansa. Hindi ka marunong magpakumbaba, hindi ka marunong sumunod, hindi ka marunong magsumikap sa sarili mo. Mga minamahal, mapupuno yan ang gantangan. Pag puno ng gantangan, kalisin ng Diyos, baka mawala sa iyong Holy Spirit. Si Pedro ganon. O bakit sunod-sunuran ka? Alagad ka na no? Ay, hindi. Sunod pa rin siya sa Panginoon. Bantayan nyo sumusunod si Pedro sa Panginoon. Sumusunod. Pero pagdating doon sa maipitan na, doon na siya magsalita ng hindi ko kasama ang Diyos. Hindi ko kilala ang Panginoon. Baka maging ganon tayo. Katulad tayo ni Pedro. Ay, hindi po, hindi ko kilala yan. Wala ko pakialam sa kanya. Baka i-deny mo ang Diyos sa sarili mo. Ay, hindi ako unlost square, hindi ako choir member. Sila lang dyan magpasting, bahala sila dyan. Marami naman sila. Baka maging Pedro ka. Hanggang 3 beses. Hoy, bakit sinusuruan ka? Alagad ka niya, no? Ay, hindi. Hindi po ako. Hindi ko kilala yan. Hindi ko kilala yan. Nagtugaok ang manok. Saka palang naalala ni Pedro. Dahil alam na ni Pedro ng Panginoon yung mga puso ng bawat Kristiyano. Alam niya. Alam niya hanggang saan lang yung makaya mo at kahinaan mo, alam ng Diyos. Kung saan ka lang kutob ang iyong pagsumikap at ang iyong katapatan. Alam ng Diyos yan. Kaya nang sinabi ng Panginoon, kayong 12 pinili ko, ngunit mayroon sa iyo dito isa magkanulo sa akin. Anong kanulo? I-deny ako. Traidorin ako. Traitor. Alam ng Diyos. Dumating ang panahon, si Judas nga nagtraidor sa Panginoon. Si Pedro naman, denying the Lord. Di-deny niya. Alam na ng Diyos yan. Pedro, mahal mo ba ako? Yes, Lord. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita. Kahit saan ka, pupunta ako, sasama ako sa iyo, Lord. Yun ang salita ni Pedro. Ngunit sabi ng Panginoon, alam na ng Panginoon puso ni Pedro, ngunit Pedro, before magtugaok ang manok 3 beses, i-deny mo ako. Ilimod mo ako. Isalikway mo ako, Pedro. Hindi matanggap ni Pedro, umiyak si Pedro. Hindi mo, Panginoon, hindi ko magawa yan. Bilang tao, maraming salita ang tao, alibay, maraming kasinungalingan, maraming pangako. Hindi ko magawa yan, Lord. Ngunit yung Diyos, alam niya yung puso ng Kristiyano. Dumating ang panahon, totoo ang sinabi ng Diyos. Huwag tayo magkumpiyansa, mga minamahal. Huwag tayo magkumpiyansa. Kahit gaano tayo ka-bright, kahit tayo karunong, kahit ano pang natapos mo antas sa lipunang ito, dapat ang gawin mo, magpakumbaba ka. Marunong kang sumunod sa Diyos. Marunong ka tumalima sa kautusan ng Diyos. Marunong ka magpasakop sa patakaran ng iglesia. Alam mo ang ginagawa mo. Kaya sabi ng Biblia, magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot. Sabagat sinasabi ko sa inyo na marami ang mga nagsisikap na pumasok at hindi mangyayari sa kanila. Baka pagdating ng araw sa ating ginagawa, hindi tayo sumusunod, dahan-dahan kaalisin ng Diyos sa kanyang presensya. Dahan-dahan ka mag-grieve ang Holy Spirit. Kung sa Bisaya, masakit. Pag wala ng Holy Spirit sa iyo, para ka ng si Cain. Si Cain, magkapatid sila ni Abel. Nakikinig ba kayo? Dalawang Kristiyano, example natin kung sinong sumusunod
at sinong sumusupak at rebelde sa Diyos. Pareho sila nagtanim, pareho sila may mga trabaho. Si Abel nagtatanim ng mga prutas, nagtatanim ng mga gulay. Si Abel nag-aalaga ng iba-ibang klaseng hayop. Dumating ang panahon na pareha sila nagbigay ng offering. Offering alay sa Panginoon. Dito na nasubukan. Dito masubukan ang katapatan ng Kristiyano at pagsumikap pagdating sa ginatawag na offering. Offering, ang inyong offer mo yung material na bagay at inyong physical na sarili. Can you offer to that to the Lord? Offering of ourselves, sacrificial offering to ourselves, to the Lord, by means of sacrifices. Doing everything what is the commandments, what is the policy of the church. Makita niyan, subukan ka ng Diyos kung marunong kang sumunod at marunong kang magpakumbaba. Kung gaano ka katapat ng Kristiyano. How sincere you are. How you sincere is striving to enter the straight gate para sa iyong kaligtasan. Dumating ang panahon, nag-alay sila. Pinag-harvest na Abel ang lahat ng mga prutas niya. Ang mga hayop niya, baliktad. Si Cain, yung kanyang mga pananom, mga gulay. Si Abel yung mga hayop. Pagdating sa pag-alay offering, dito na masubukan ng Kristiyano. Kaya pagdating na exhortation sa giving, dito malaman kung sinong tapat na Kristiyano. Meron dito, pag exhort sa giving na, ay ba, dumatayo, punta sa CR. Iba niyan, punta sa likod, makipag-chismis doon, para kunwari, hindi madaanan siya ng offering cloth. Kaya nagpasalamat ako sa makapatiran dahil hindi man nakaabot sa likod yung offering cloth. Sila mismong tumayo, pumunta dyan sa information, hinulog ang kilantay, sinupiring. Yun ang mga Kristiyanong Abel. Ang binigay ni Abel, pinaka-the best, matatabang tupa niya. Binigay sa Panginoon. Kaya nalulugod, natutuwa ang Diyos. The Bible say, kung mayroon kang pagpapala, gawin mo ang pagbibigay. Let Him give. Magbigay ka. Not grudgingly or on necessity. For God loveth a cheerful giver. Magbigay ka ng hindi parang may grudge ka sa puso. Yung parang napipilitan ka lang. Or on necessity. Magbigay ako dahil mayroon ko pangailangan, you expecting in return. Ayaw ng Diyos po yun. Magbigay ako para pagpalain ako. Ayaw ng Panginoon yan. Not in or in necessity. Magbigay ka lang na maligaya, natutuwa ka, open heart ka. Dahil sabi ng Biblia, God loveth a cheerful giver. Ang Panginoon, mahal niya ang mga maliligaya, natutuwa na nagbibigay sa gawain. Kaya don't speak of return. Kaya alam ng Diyos, matuwa ka, Lord, wala ka pinipigil, bahala na yun, bigay ko Lord, matuwa na, maligaya ako magbigay. Sabi ng Biblia, mahal na mahal ng Diyos, yung nagbibigay na maligaya, natutuwa. For God loveth a cheerful giver. Nabigay si Abel, tuwang-tuwa ang Diyos, bakit namataba the best. Nagbigay si Cain, nagbigay, isang bilao, lahat ng mga pananim niya doon. May okra, may talong, may opo, lahat may kamatis, lahat. Pagtingin ng Diyos, hindi bumaba ang apoy galing sa langit, hindi tinupok ang kanyang alay, offering. Bakit? Hindi natutuwa ang Diyos. Anong dahilan? Dahil yung binigay niya sa Panginoon, puro may mga uod. Mga reject niyang tanim. Kaya kung magbigay ka sa Diyos, huwag yung reject. Huwag yung bingkong na yung kwarta. Dapat yung pinaka lumalagatik pa. Pagpitik mo ng kwarta, dapat yung ibibigay mo, yung the best. Na from your heart, na natutuwa, maligaya ka, yun ang tinakagagustuhan at binamahal ng ating mahal na Panginoon. Dahil
Hindi sinunog ng Diyos, hindi natuwa ang Panginoon sa offering ni Cain. Nawala sa kanyang puso ang Holy Spirit. Pag hindi ka sumunod ng maayos sa Diyos, how you dedicate and offer your life to the Lord, mag-grieve sa iyong Holy Spirit. Hindi ka sumunod. Nawala ang Holy Spirit kay Abel, kay Cain. Nagalit si Cain. Nagsilos siya sa kanyang kapatid na si Abel. Tandaan mo yon. Hindi ka sumunod. Magsisilos ka na siyang kapwa dito. Na palagi lang sila ginagamit. Bakit? Hindi man ka marunong sumunod. Paano ka gamitin? Nakikita ng Diyos yung ating ginagawa. Kung paano tayo nagsumikap, nagpumilit na gawin ang kalooban ng Diyos. Pag nakita ng Diyos yan, pagpapalain ka ng Panginoon. Matutuwa ang Diyos sa iyo because you offer everything to our loving God. From your heart, tos puso kang nagbibigay ng sarili mo, sumusunod ka sa Diyos. Kaya lalo kang pagpapalain. Nagalit siya sa iyang kapatid, nagsilos. Nagsilos. Wala na Holy Spirit, nagsagot-sagot na sa Panginoon. Sumagot-sagot na sa Panginoon. Abe, Cain, saan yung kapatid mo? Where is your brother, Cain? Anong sagot sa Panginoon? Why? Why, Lord? I am my brother's keeper? Bakit ako bang tagatago ng kapatid ko? Ganun ka na magsagot. Diyos yun. Wala ko pakialam sa kanya. Dahil wala ng Holy Spirit sa puso niya. Nagsilos na siya. Hanggang dumating sa panahon sa kanyang pagsisilos na wala ng Holy Spirit sa kanya, ang pumasok sa kanyang demonyong espiritu, hanggang pinatay niya ang kanyang kapatid na si Abel. Tingnan mo po, pag hindi ka sumunod, tapos pusong nagbibigay ng offering sa Panginoon, mag-grieve ang Holy Spirit sa iyo. Puro silos na lang yung puso mo. Puro inggit, puro pride. Na hindi ka marunong sumunod, hindi ka marunong magpakumbaba. Kaya mag-grieve ang Holy Spirit. Kaya may mga Kristiyanong sumusunod lang, maligaya. Tuwang-tuwa. Walang problema. Maligaya sila. Walang problema. Mag-i-assign sa gate, sumusunod. I-assign sa CR, sumusunod. Wala. Walang pride. Walang kayabangan. Sumusunod sila. Marunong silang magsubikap. Sumunod sa kalooban ng Diyos. Alam nila how this tribe. Nagsumikap sila na gusto nilang pumasok sa kaharian ng Diyos kahit makipot. Din yung pagsunod ang siyang pagpapala. To obey is a blessing, but to disobey is a curse. Pag hindi ka sumunod, tunglo yan, sumpa. Pag sumunod ka, yan po ay pagpapala. Pero na naman kasimple ang paglingkod sa Diyos. Sunod ka lang ang sunod para pagpapalain ka. May makit mga tuwiran ka pa. Sa Biblia, hindi ka pwede mga tuwiran. Pag-ibasa, Brother Anthony, Isaiah chapter 45, verse 9, pag-ibasa lang. Praise the Lord. Sa aklat ng Isayas, Kabanata 45, ang talata ay 9. Sa aba niya na nakikipagpunyagi sa may lalang sa kanya, isang bibinga sa gitna ng mga bibinga sa lupa, magsasabi, baga ang putik sa nagbibigay anyo sa kanya. Anong ginagawa mo? O, ang iyong gawa, siya'y walang mga kamay. Amen. Diretso. Sa Jess, sa aba niya na nagsasabi sa ama, ano ang naging anak mo? O sa babae, ano ang ipinagdamdam mo? 11. Ganito ang sabi ng Panginoon ng banal na Israel at ng may lalang sa kanya,
Magtanong ka sa akin tungkol sa mga bagay na darating, tungkol sa aking mga anak, at tungkol sa gawa ng aking mga kamay. Mag-utos kayo sa akin. Palakpakan po natin Diyos. Sabi sa binasa natin, aba sa isang tao na magipagpunyagi sa may lalang. Anong pinyagi? Magreklamo. Magsalita laban sa Diyos. Isang biminga sa gitna ng mga bimbinga sa lupa, bibiak ba? Magsasabi baga ang putik sa nagbibigay anyo sa kanya? Yung putik, magsalita ba doon yung putik, lapok, sa nagagawa sa kanya? The clay, ang clay, ginagawa lang ng pamampapalayok pater. Kung sino ka naman na putik na magsalita ka sa nagumagawa anyo sa'yo? Ano bang ginagawa mo? Questionin mo. Ano bang ginagawa mo sa akin? Bakit kinukurtihan mo ako? Pinupukpok mo ako? Sinusulong mo ako? O anong iyong ginagawa? Nga siya ay walang mga kamay. Yung putik, putik ka lang eh. Questionin mo ba yung gumagawa sa'yo? Ano yung gumagawa ng putik? Ang tawag pater. Yung mampapalayok, yung pumupurma ng paso. Yung pumupurma ng paso, kaya kurtihan ka, sunugin ka, pupukin ka. Eh, sino ka naman mag-question sa nagpupurma sa'yo? Kaya anong ginagawa mo sa akin? Wala kang right mag-question sa gumagawa sa'yo. Bakit? Katulad din sa Panginoon. Sino ka mag-question sa Diyos? Sino ka mag-question sa Diyos? Sino ka mag-complain sa Panginoon? Sino ka mag-complain sa patakaran sa church? Wala kang karapatan. Bakit? Hindi ka ang gumawa ng buhay mo. Ang gumawa ng buhay mo, hindi nga walang iba, ang ating mahal na Panginoon. Kaya sunod-sunuran ka lang. Di yung pamampalayok, di pater, pinukurtihan ang lapok, putik. Kaya naman, para pagdating ng panahon, pagandahin ang paso. Kaya makita nyo, lagayan na siya ng bulaklak. Amen? Lagay, mapakinabangan na siya ng bulaklak. Ganon din tayong tao. Pinurma lang tayo ng Diyos. Galing sa putik. Sino tayo mag-question sa Panginoon? Sino tayo mag-question sa gusto? Anong gusto niyo sa ating buhay? Tayong Kristiyano, ginawa lang tayo ng Diyos. Kiwagis siya, dapat sunod-sunuran lang tayo sa ating Panginoon. Huwag ka na mag-question, bakit dito ako, ba't anong gawin ko? Wala ka na mag-question. Di wala ka namang kamay. Ang Diyos naman may kamay, gumawa sa atin eh. Siya nagbigay ng hininga sa atin. Siya nagbigay ng buhay sa atin. Siya nagligtas sa atin sa kamay ni Satanas. Nilagay tayo dito para tayo magbana ng buhay na wala hanggan. Palakpakan natin ang Diyos, mami naman. Kaya yung pagsumikap sa Diyos, sunod-sunuran ka lang. Wala kay question. Amen? Wala kang question. Kaya sabi ni Pablo, Philippians chapter 2 verse 12, pakibasa. Praise the Lord. Sa aklat ng taga-Pilipos, Kabanata 2, ang talata ay 12. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod. Amen ako? Kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod. Na hindi lamang sa harapan ko, Hindi lamang sa harapan ni Pablo. kundi bagkus pa ngayong ako'y wala. Ang walay nakatingin sa iyo, dapat sumunod ka. Ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas. Lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas. Na may takot at panginginig. May takot Amen. at panginginig. Maintindihan yung versikulo na yan? Wherefore, my beloved pa, as we have obeyed, na palagi tayong sumusunod, not in my presence only, but now much more in my absence. Kahit walang nakatingin sa'yo, walang nangunguna sa'yo, lalo na kung pag wala yung nangunguna nakatingin sa'yo, dapat gawin mo ng taos puso, lubusan ang kaligtasan mo, gawin mo, sumikapan mo ng mangbibong takot at panginginig. Buong takot. Baka hindi ko makasunod. Matakot ka. Hindi ko magampanan tungkulin ko. Matakot ka, manginig ka pa.
Sa Biblia. Buong sikap. Kung paano inyong laging pagsunod. Hindi yung sumunod ka lang ngayon, bukas wala na. Palaging pagsunod. Hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkos pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gagawin. Lubusin nyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas. Iyong sariling pagkaligtas yan, kaya lubos mong gawin ang inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Yan pong pagsumikap, yan pong striving. Alam mo gampanan yung tungkulin mo. Alam mong gawin. Di alam mo na. Matagal ka ng Kristiyano. Mga kapatiran, mga baguhan pa. 1 year pa lang na-save, ilang 6 months pa lang. Grabe yung pagsunod nila. Di nakita nilang kabutihan, himala ng Diyos sa buhay nila. Kita patuloy, nagbila na ng taon. 31 years na tayo. Nagkumpiyansa tayo katulad ni Pedro. Hindi mo dito pinag-usapan yung tagal ng taon na paglilingkod. Ang pinag-usapan dito, yung paano ka sumunod sa Diyos. Laging pagsunod. Na pinagtrabaho mo ng sarili mong kaligtasan, kahit wala nakatingin sa'yo. Lalo walang nagsusubaybay sa'yo, kaya mong gawin. Ipagtrabaho mo yung sarili mong kaligtasan. Na mong takot at pagiginig. Sa aming buhay bilang manggagawa, hindi kami nagmamayabang. Wala nakatingin sa amin na beloved children dito. Walang nagkatingin sa amin natin malapastor. Noon pa man, buhay pang beloved stand pastor, inatasan kami sa mga station. Wala nakatingin sa amin, wala nagsusubaybay sa amin. Pero yung turo nila sinusunod namin sa kahabagan ng Diyos. Dahil alam namin sa aming ginagawa, may Diyos na nakatingin sa amin. Nga pagdating ng araw, pag susumikap kami, pinipilit namin gawin ang kalooban ng Diyos. Pagdating ng araw, pagpapalain kami ng Panginoon. Ito na ngayon, mga minamahal ko. Kaya kamo mga kapatiran, dapat ipakita niyong pagsumikap niyo. Dahil swerte natin, mayroon na tayong pastor na propeta ng Diyos. Mga beloved children, may mga manggagawa sa bawat lugar nag-asikaso sa inyo. Mga nangunguna sa iyo, naghirap, nagpagal ng kaligtasan niyo. Unang mga pastor, dapat kayo magkaisa. Dapat kayo magsumikap. Dapat kayo pakita yung sinseridad niyo. Huwag kayong mag-question. Sino tayo mag-question nga tayo? Lapok, putik lang. Dapat sunod lang tayo. Pinagpala tayo. Bagang may karapat dapat. Tinawag tayo maging manggagawa. Tinawag tayo maging musician. Tinawag tayo maging preacher. Tinawag tayo maging choir member. Isang malaking pagpapala po yun na magamit ka sa gawain ng Diyos. Dapat pagsikapan natin yung at sarili nating kaligtasan. Dahil sa ating pagsumikap, tayo rin makinabang pagdatingan. Walang ibang makinabang. Ikaw na nagsumikap ng sarili mong kaligtasan. Sarili mo yun. Sarili mong kaligtasan yun. Kaya lubusin niyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. May katapusan ako example sa inyo. Sa Biblia, mga karakter sa Biblia, the example of the great striving. Romans chapter 9 verse 25 up to 29. Ito po, makinig kayo. O paano sila nagsumikap? How they strive their life to come to address Jesus. Basahin natin. Praise the Lord. Sa aklat ng mga taga-Roma, Kabanata 9, ang talata ay 25 hanggang 29. 25. Gaya naman ang sinasabi niya sa aklat ni Oseas, tatawagin kong aking bayan na hindi ko dating bayan, at iniibig
na hindi dating iniibig. 26. At mangyayari na sa dakong pinagsabihan sa kanila, kayo'y hindi ko bayan, at yan sila tatawaging mga anak ng Diyos na buhay. 27. At si Isaias ay sumisigaw tungkol sa Israel. Kung ang bilang man ng mga anak ng Israel ay maging tulad sa buhangin sa dagat. Sorry, hindi po Roma. Mateo. Mateo yun. Yung dalawang bulag. Praise the Lord. Sa aklat ng Mateo, Kabanata 9, ang talata ay 25 hanggang 29. Praise the Lord. Dadapwat nang mapalabas na ang mga tao, ay pumasok siya at tinangnan niya siya sa kamay at nagbangon ang dalaga. Iba man yan. Yung dalawang bulag. Two blind man. Matthew yun, Matthew chapter 8 verse. Yung dalawang bulag. Anong versikulo yun? Ha? 9:27. Sige. Matthew 9:27. Tama. Praise the Lord. Sa aklat ng Mateo, Kabanata 19, ang talata ay 7. 27. 17. 27. 27. Nang magkagayoy, sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, Matthew chapter 9, verse 27. Praise the Lord. Sa aklat ng Mateo, Kabanata 9, ang talata ay 27. At pagkaraan doon ni Jesus ay sinundan siya ng dalawang lalaking bulag na nangagsisigaw at nangagsasabi, mahabag ka sa amin, ikaw na anak ni David. 28. At nang pumasok siya sa bahay, ay nagsilapit sa kanya ang mga lalaking bulag. At sinabi sa kanila ni Jesus, nagsisampalataya baga kayo na magagawa ko ito? Sinabi nila sa kanya, oo, Panginoon. 29. Na magagayoy kanyang hinipo ang mga mata nila na sinasabi, alinsunod sa inyong pananampalataya ay siyang mangyari sa inyo. Palakpakan po natin, Diyos. Mga minamahal, ito ang isampol. Isipin nyo na lang. Mga bulag yun. Dalawang bulag, walang nakita. Ngunit ito narinig nilang pangaral ng Panginoong Jesucristo. Ito'y sinundan siya. Pag-araan noon ni Jesus, dumaan lang, Panginoon. At sinundan siya ng dalawang lalaking bulag na nagsisigaw. Nagsisigaw at nagsasabi, mahabag ka sa amin, ikaw nga anak ni David. At nang pumasok siya sa bahay, ay nagsilapit sa kanyang mga lalaking bulag at sinabi sa kanila ni Jesus, nagsisampalataya baga kayo na magagawa ako ito? Tinanong pa sila. Sinabi nila sa kanya, opo, Panginoon. Na magagayon, kanyang hinipo ang mga mata nila at sinabi, alinsunod sa iyong panampalataya ay siyang mangyari sa inyo. Anong leksyon dito, mga minamahal? Yung dalawang bulag, alam niyo naman yung bulag, walang makita yun. Pero nung dumaan ang Panginoon, narinig nilang ang Panginoon dumaan sa kalang tabi. Sila po'y nagsumikap. Nagsumikap, sinundan ang Panginoon kahit bulag sila. Hindi sa makita. Para mapansin lang sila ng Panginoon, sumigaw sila. Sinigawan lang ang Panginoon, Panginoon, mahabag ka sa amin, anak ni David. Yung Panginoon, di pa sila pinansin. Duro-diretso ang Panginoon sa loob ng bahay. Nung doon na sa loob ng bahay, Panginoon, tinanong pa sila. Sabi ng Panginoon, nananiwala ba kayo, nanampalataya ba kayo, magawa ko to sa inyo?
na mapagaling ko yung mata nyo? Sinukat pa ang ilang panampalataya. Sinukat pa yung paniniwala nila. Alam naman ng Panginoon na siya makapangyarihan. Pero sinukat, tinanong pa. Nagsimpalataya ba nga kayo na magawa ko ito sa inyo? Anong sabi na? Opo, Panginoon, magawa niyo ito sa akin. Saka pa lang sila, hindi po ng Diyos ang bata nila. At hindi sinabi ng Diyos, pinagaling ko na kayo. Alinsunod sa iyong panampalataya, ito po'y mangyari sa inyo. Yung pinag-usapan dito, yung pagsunod, pagsumikap. Bulag yun eh. Bangga-bangga yung bulag, hindi malaman kung saan pupunta yun. Pero sila sunod sa Panginoon. Sumunod sa Panginoon. Hindi sila pinansin. Sumigaw sila para mapansin ng Panginoon. Mahabag ka sa amin. Kaawaan mo kami, Lord. Kaawaan mo kami. Maawa ka. Tulungan mo kami. Tayo, ano yung pagsumikap natin? Nang makaawa ba tayo sa Diyos? Nakaawaan tayo? Sumigaw pa tayo ng malakas na haleluya? Nagpuri ba tayo sa Diyos? Nagsakripisyo ba tayo sa Panginoon para mapansin tayo ng Panginoon? O sabihin natin, lalo lamang sumikap yung mga bulag. Bulag yun eh. Kami hindi naman kami bulag eh. Lalo ka magsumikap na hindi ka bulag. Mabakita mo yung dinadaanan mo. Alam mo kung saan ka pupunta. Alam mo kung saan ka pupisto. Mas maswerte tayo na tayo bulag. Dapat triple ang ating pagsumikap na masunod natin ang kalooban ng Diyos. Yung mga bulag nagsusumikap, hindi makikita. Tayo, hindi tayo bulag. Nagpabulag-bulag lang tayo. Mabuti pa yung totoong bulag nagsumikap. Sumisigaw, nagmakaawa sa Diyos. Hindi bulag, nagpabulag-bulag, parang walang nakita, walang alam. Yun ang delikado. You dinideny mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Wala kang rason na hindi mo masunod ang kalooban ng Diyos. Bakit? Hindi ka bulag. Hindi ka pipi. Hindi ka pingkaw. Hindi ka abnormal. Normal ka. Kaya kaya mo masunod ang kalooban ng Diyos. Huwag tayo magpabulag-bulag. Huwag tayo magpa-abnormal. Huwag tayo magpabingi-bingi. Mabuti pang dalawang bingi ang bulag nagsumikap. Sumisigaw, nagmakaawa para kahabagan sila ng ating mahal na Panginoon. Lalo tayo humingi ng habag sa Diyos. Di wala tayong problema, wala tayong kapansanan. Kaya nating dumalo, Miyerkules, Biyernes, Linggo. Kaya natin magawa ang kalooban ng ating Panginoon. Makaya natin lahat. Bakit wala tayong kapansanan? Wala tayong problema. Kung yung dalawang bulag, naningkamot at sumikap sila. Bangga-bangga, tumba-tumba sila. Nang makaawa sila sa Diyos, magpahabag sa Panginoon para lang pansinin sila ng ating Panginoon upang matugunan na ng pangilangan na sila makakita sila mga mata. Dahil sa iyang pagsunod, pagsumikap, silang panampalataya, gumawa ang Diyos ng himala sa buhay nila. Kaya yung pagkabiulag nila sa kabaturan na open, ngayon, naintindihan nila kung ano ang katotohanan. Tayo dati tayong mga bulag, ngayon inopen ng Diyos sa mata natin. Alam na natin ang kalooban ng Diyos. Kung na tayo magpabulag-bulag, ibuka natin yung mata natin. Dahil alam na natin, dating bulag tayo, tapos sa tayong inalisan ng Diyos ang pagkabulag sa spiritual. Gising ng spiritual natin. Ilang taon na tayo naglingkod sa Diyos. Kaya kaya natin gawin ang kalooban ng Diyos. Huwag na tayo magpabulag-bulag, mga minamahal. Magsumikap tayo. Sabi sa Biblia, magsumikap ka. Sumunod sa makipot na daan. Magpumilit ka na gawin ang kalooban ng Diyos. Dahil maraming gustong pumasok kung hindi po mangyari sa kanila. Tayo, dito na tayo sa pintuan ng bukas. Gawin na lang natin ang kalooban upang dire-diretso ang pagsunod natin. Awitan natin, Diyos, mga minamahal. Buksan niyo mga mata niyo. Huwag tayo magpabulag-bulag sa katotohanan. Alam na natin paano sundin ang kalooban ng Diyos. Magpakumbaba tayo.
Baka mangingatulad tayo ni Pedro pagdating ng araw. Sayang yung ating paglilingkod na kulang tayo sa pagsumikap. Kulang sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Magsisi tayo. Holy Supper ngayon. Upang yung puso natin daluyan ng presensya ng Diyos. Thank you. Show me the way where I may go. I was lost astray. Singgit ka. Pugaa kasing-kasing. Paubos ka. Daluyan ka ng presensya ng Diyos. Mapatawad tayo ng Panginoon. As we partake the broken body of the Lord and His blood was shed from His body going to Calvary. Papasok sa puso natin. Ito maglinis ng puso natin yung banal na dugo. Mabalik ang iyang presensya sa puso natin. Take away my sin. And by His blood, I was cleansed. Only you. No one else can do. Sometimes I fail to walk, and you never let me down. I'm lost. Then you give me strength. So that I can stand. Walang iba, ikaw lang, Lord. Magtabang lang. So I pray, my Lord, hold me now, that I may not fall. Serving you is all I want to do. Gawin ko. Bigay mo puso mo. Patugbaw mo sa puso Diyos. Awagang presensya. Puso na siya kasing-kasing. Hold me now. So I may not fall. Buktan mo ako na pumalaglag. Serving you. Serving you. Ang paglilingkod, serving you is all I wanna do.
Ang paglilingkod sa iyo ay gawin ko. Serving you is all I wanna do. Paglingkuran kita, Lord, gawin ko ito. Serving you is all I wanna do. Magpumilit, pagsumikap, masunod ang kalooban ng Diyos. Makapasok sa makipot na daan. Dahil maraming taong gusto pumasok dito, hindi sila makapasok. Tayo nandito na tayo, nakapasok na tayo. Huwag na tayo lumabas. Tunod din ang pagsunod sa Diyos. Huwag na tayo mag-isip ng ano paman. Ano pa bang nag-iisip, nagbabother sa isipan mo? Putik lang tayo. Who we are, question the pattern. Gumawa sa atin. Kung anong kalooban ng Diyos, sunod-sunuran lang tayo. Magsumikap tayo para sa iyong sariling kaligtasan. Lubusin mo ang iyong sariling kaligtasan. Ipaglingkod sa Diyos. At walang nakatingin sa iyo. May buong takot at panginginig. Alang-alang sa Diyos. Singgit ka. Buhayin mong sarili mo. Revive yourself. Come towards Jesus. Invite His Spirit to enter your heart today. And be revived. Only you, Jesus, will serve you. Ikaw lang makapaglinis ng puso ko, Lord. Ikaw lang ang aking serbisyuhan. Ikaw ang paglingkuran. Ikaw lang umahawak sa hold me now so that I will not fall. Hindi ako malaglag sa iyo. Hold me now, Lord, so that I will not fall. It is a purple thing to fall into the hands of the living God. Makatakot na bagay, malalaglag tayo sa kamay ng Diyos. That's why yun sa awit, hold me now, Lord, so that I will not be fall. Serving you is all I wanna do. Maglingkod, gawin ko ito. Pilitin natin. Sundin natin. Pagsikapin natin. Alang-alang sa ating kaligtasan. Itaas ang kamay, mga minamahal. Lahat tayo magsisi. Maghinulsol galing sa puso na paghinulsol. Saan tayo nakalabag sa kalooban ng Diyos, nagkasala? Pagsisihan, magpakumbaba tayo. Dahil putik lang tayo, eh wala tayong right mag-question sa gumawa sa atin. Siyang nagbigay buhay sa atin. Siyang nagbigay hininga sa atin. Siyang nagbigay ng pagpapala sa atin. Kaya be humble ourselves to God. Taas yung kamay, magpakumbaba tayo. Aminin natin sa harapan ng Diyos na tayo nagkasala, nagkamali. Wala tayong nakasunod sa kalooban niya, Lord. Patawarin mo kami, Lord. Saan ba kami nagkasala, nagkulang sa iyo? Alam mo, ginagawa namin. Kung minsan nagkaroon kami ng self-confidence sa aming sarili. Marami kaming question sa aming sarili. Sino naman kami, Lord? Kaya patawarin mo kami. Patawarin mo kami. Patawarin mo kami, Lord. Linisin mo puso isipan namin. Ibalik sa puso namin yung banal ng Espiritu. Revive us complete, Lord.
We prioritize ang serving to you. Unahin ka namin, paglingkuran ka namin. Itong gawin namin sa aming buhay. Serving you is all I want na do. Di karapat-dapat ang paglingkuran. So dalangin man na pastor, sa pangalan ni Jesus, hawakan yung tinapay. The bread is a symbol of the broken body of the Lord. Simbolo ng nadurog na katawan ng ating Panginoon. Katawan na nabayubay. Katawan na nadurog. Katawan na tinusok. Lord, nagpakumbaba kami sa harapan mo. Salamat, naging kaisa kami sa iyong katawan na nabayubay at nadurog sa cross. Patawarin mo kami, Lord. So nagpasalamat na siya. Kayang tinipik-tipik ang tinapay at sinabi, ito aking katawan na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Kainin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Kainin natin. Hallelujah. Hawakan natin yung ubas. Simbolo sa dugo ng Panginoon. Lumabas siyang katawan upang ito magpatawad, maglinis sa ating puso isipan, sa ating pagkakasala. Because without shedding of the blood, there is no remission of sin. Walang dugo na tumulo sa cross. Walang kapatawaran ng kasalanan. Nagpasalamat na siya, yung kinuha ang kupa at sinabi, ito ang bagong testamento sa aking dugo. Inumin niyo ito sa palagi, sa pag-alaala sa akin. Inumin na. Hallelujah. Sing it, hallelujah! Maraming salamat sa iyo. Thank you so much for the love, for the forgiveness, for cleansing our heart from sin, Lord. Thank you so much that our prayer and repentance rest into the throne of thy grace, Lord. You hear us, you forgive us, Lord. You bless us today. You revive us, Lord. You indwell against the Spirit in our heart. Thank you so much. Hallelujah. That's it. Magpilit tayo, magsumikap tayo, umasok sa makipot na daan. Sundin natin ang ating Panginoon. Hingi tayo ng habag sa Diyos. Di wala tayong magawa kung walang Panginoon sa ating buhay, upang mabuksan ang ating mga mata at ang Diyos magbigay ng liwanag sa atin. Puso, isipan, pagpapalain ng Diyos. Habang nakaluhod kayo na damating presensya, wala naman siguro basita at baguhan.
Lahat tayo'y manalangin. Kausapin natin, Diyos, magpakumbaba tayo. Opo, mahal na Panginoon. Nandito kami nagsusumamo sa iyo. Nagpakumbaba. Humihingi ng habag, tulong sa iyo. Katulad na 2 bulag. Kuminsan, nakalimutan namin sundin ang kalooban mo. Natatabunan yung aming paningin. Ngunit Lord, buksan mong puso isipan namin upang amin maunawaan ang kalooban mo sa aming buhay. Tulungan mo kami, kami magsumikap, magpilit sumunod sa kalooban mo upang ang langit aming maabot. Pagalingin mo kami sa aming karamdaman. Lutasin mo aming problema. Pagpalain mo kami sa aming mga negosyo, trabaho na buhay, pagkikitaan. Alisin mo kahirapan kami ito sa buhay namin, Lord. Palitan mong kanagaya, ambulansya, pagpapala, grasya, Lord. Pangawakan mo kami lahat. Ipatuloy maglingkod sa iyo. Sa dalangin mo ng pastor, sa pangalan ni Jesus, singgit, hallelujah. Hallelujah. Habang nakataas yung kamay ni isang kamay yung patong si ulo, lahat tayo may kapangyarihan mag-rebuke ng ating mga problema at karamdaman, kahinaan. Opo, nakilang Diyos mo bang kapangyarihan mo sa militan? So dalangin mo na, Pastor, minsanan pa ulit. Sumamo kami sa iyo, Lord. I bind up of darkness. Demons, infirmity, sickness, and diseases. Cast out from the children. The mighty name of Jesus. All kinds of sicknesses from them. Cast out from them, Lord. Heal their sickness of the problem. Heal the sickness, Lord. Change them completely. Remove their poverty in life and weakness. Bless the children. Heal the sickness of the problem, my God. Receive healing from His soul. In Jesus' name. Amen po sa Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin Diyos, maminamahal. Everybody say, praise the Lord. Taas yung kamay, maminamahal. May bisita po tayo. Mga kapatid, kung sa may tayo nyo yung kinabuhi, isulti ko siyang ipalanginan mo kining adlaw. Bakit po? Nasumpungan yung tinuon niya pagpangalagad. Inuon niya Diyos. This is your starting of your relationship to our loving God. Inyong dawaton ang ating Panginoon. Inyong kunglingon na pagligtas. Mayroon pong 4 na reglamento. Una, panampalataya pagtuo. Ikadua, pagsisisi Panginoonsol. Pangatlo, bautismo sa tubig sa ngalan ni Jesus. Meron tayong baptismal tub dyan sa likod. Sa likod. Baptismal tub sa likod, meron tayo dyan. May damit din tayo na pangsuot, baptismal robe, para bautisman kayo, para makomplitong kaligtasan. Kasi ang bautismo, mapatawan yung kasalanan nyo. Pag ito, tuslob ka sa tubig, mapatawan ang kasalanan nyo. Baptism in water in Jesus' name, for the remission of your sin, upang mapatawan yung sala. Yung pang-apat, madaman yung presensya ng Diyos. The Holy Spirit will enter your heart. Maging silyo, patik nyo yan, patuloy kayo maglingkod, araw ka mo pagpalain ng Panginoon. So, iba yung kamot, ipikit ang matay piyong, sunod kayo sa aking panalangin. Sabat, aman ko sa langit, sa pangalan ni Jesus. Panginoon, maraming salamat sa habag at awa mo sa amin. Panginoon, kami mga taong makasalanan. At alam namin na matay ka sa krus dahil sa amin. At sa mga oras na to, kami po ay nagsisisi sa lahat naming nagawang kasalanan. Patawarin niyo kami, Lord. Patawarin niyo kami, Panginoon. Isulat ang aming pangalan sa aklat ng buhay. Gawin mo kaming tutumong anak sa puso sa gawa katotohanan at isulat aming pangalan sa aklat ng buhay. Iligtas mo kami sa ng aming pamilya. Sa pangalan ni Jesus, aking tinanggap. Amen. Opo, Panginoon, salamat sa makaluwa na itong sarapan mo. Patawarin mo sila. Kahabagan mo sila, patawarin sulat ang sa langit. Kasi maging anak na mong totoo, maglingkod sa lubusan sa iyo. Ano mga problema nila? Abutin mo, tugunin mo, karamdaman nila. So, dalangin mo na, Pastor, sa pangalan ni Jesus. Amen po sa Lord. Palakpakan natin, Diyos, mahal. So, after our service, meron tayong baptism in water. So, pagkatapos ating closing prayer, may mga paglihans tayo sa may mga sakit.
So balik kayo sa gitna, kay Elias po namin kayo sa bagatawan ng ating mahal na Panginoon. Sige po, balik lang muna kayo sa lingkuranan nyo. After our closing prayer, meron po tayong child dedication. Yung bata ay Amelia Manunan, Maminal sa Mother Analisa Manunan, sa Limuel ay Manunan. Yung mga sponsor ay Sister Vicky Bao, Sabit Pabor, Lina Agan, Cristilo Ayon, at sino ni? Namia Balansag. At Brother J. Listal, Brother Norman Aklan, Dave Balingkot, at Jerry Relivo. Matapos ang closing prayer natin. So, mga mahal, manindog ta. Naglihas na mata, di ba? Bayaw kamot, eh, mulukso kita. Kinang kusog galukso ba, apel singgit. Sige po. Hello, Basilor! Hello, Basilor! Hello, Basilor! Amen. Salamat sa Panginoon. Mahal, gibili ng malapastor, ayaw gun mag-absent. Wednesday, Friday, mangning kamot, ating wali karon maning kamot, pang sumikap, strive, aron makasulog kita sa makipot nga dalan, alagaran tayong Diyos para pananginan sa Ginoo. Maminamahal, may pahibalo lang ko sa inyo announcement po. Dahil ang ating crusade sa Malimuno, munisipyo ng Malimuno sa Region del Norte po ay sa March 11 and 12 na po. Saturday, Sunday po yon. Next Sunday po ay March 5 na po, March 5 na. So mayroon na lang tayong almost a week. Kaya mga umpisa ngayon, hanggang 5, mga 1 week na lang. So from 5, 6, mga March 6, after Sunday, next Sunday po, ang mga sounding team po ay pupunta rin sa Malimuno na, magsa-sounding na sila, magabit ng streamer po. So magbiyahe sila dito mga Monday, layo po yun, mga Martes na magsugod ng sounding dito. So Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, halos 4 lang kadlong sounding o Sabado. Kaya pagka 11 Saturday, Sunday ay atin ang krusada. So ngayon na mahali, pasabot ko lang sa inyo, para kamo palanginan sa Ginoo. Dili ibuti pasabot na dahil may mga kaisunan kita nagsuporta sa gawain sa kusada, dili ibuti pasabot hindi na mumuhatag. Kasi pag di mo muhatag, di mo palanginan. Kasi yung paghatag ang siyang pagdawat. Kasi yung kasing-kasing nato na ay burden, kabugaton, nga mutabang sa gawain ng Diyos. Dahil kaluwasan man sa kalag, kusada man eh. So kung inaistorya ka sa Ginoo, ikaw ay may sapat nga panalangin, ihatag mo. Maghatag. Ang ihatag nyo, hindi kapulog halad ha. Ang ihatag nyo ay pledges. Iba yung pledges eh. Yung pledge po yun, nga saad ba, that is promise. Lord, I promise, I pledge nga ako ay makahatag, makatabang ako sa, makapag-contribute din ako. Contribute ako sa kursada sa kaligtasan ng mga kaluluwa, sa ako ng Surigao, o sa dako ng Midsayap. So, prerogative natin bilang Kristiyano yun. Aron ka mo palanginan, dahil giving is receiving. Ay yung mga ginamit, sila lang palanginan. Kayo hindi naghatag, nang may desire kayo maghatag, hindi kayo naghatag. So, mawalang palangin sa inyo ng Diyos. Kaya ang paghatag ang siyang pagdawat. Amen? Amen. Dahil yung gihatag nila, gamay lang yun. Napakalaki ng gastusan. Mami na mahal. So, dako ang gastusan sa iglesia. Mami na mahal. Kaya, maghatag ka mo para palangin. Habang mayroon pang mga 1 week, more than 1 week po. Kasi pag Friday ang mga crusaders, kung gusto, yung mga nakapag-fasting na mga 7 days pataas, adults, finest, kung gusto nyo mukuyog sa kusada, ikuyog na mo kamo. Kasi krusada hindi pwede wala ka fasting. So yung gusto mag-uban sa sounding team, Monday, mularga na sila. Mga choir member, mga kapatiran, mga volunteers sa church kasi mga volunteers, hindi naman sila mga choir, mga volunteers na, mga ordinary member, gusto magpagamit, maghatag ng leaflets, at least makaparty ka mo sa krusada, mag-appeal ka mo sa crusaders. Isang blessing po yun, magamit ka mo spiritual. Kaya willing ka mo, pwede ka mo magsulti sa amo para
iuban na mo kamo sa paghatag ng leaflets. Kasi spiritual warfare po yun. Agawin natin ang mga tao sa kamay ng yawa, hindi po basta-basta. So habang may nabilin pa nga adlaw, pwede pa kong mag-fasting ng 3 days para sa mga sounding team, mga kauban, mga minamahal. Kung kulang pa yung fasting, mga adults finest, dugang-dugangin nyo pa. Amen. Para may anointing po. Amen ba? So diri po, ang general fasting na to, Wibis Biyernes na kasi ugma, mular kami sa Malimuno kasi manghanap pa kami ng balay nga mapuyan o among pastoral ang munisipyo nga Friday, i-open na nila yung gym kay musulod na ta, kay mag-decorate, mag-plaster na ta dito, maminamal. So, maura na among time, kaya dapat supposed to be fasting Martes Kaso lang, alanganin. Kaya maanto muna kami lugma, makabalik kami Martes. Kaya malayo yung Surigao Surigao dito, 6 hours pa. Mga ito pa Malimuno, mga galing Surigao, mga Surigao City to Malimuno, mga 1 hour pa. So, coastal, tabi ng dagat. So, kailangan po namin yung tamang oras panahon. So, kamo, may iwan diri. Kung gusto nyo mag-fasting na Martes, Merkules, the best para makipag-iusa kamo. Pero kami sa pastoral, mga Wibis Biyernes siguro mag-general fasting dito. Pero kung gusto ng mga kapo, mga gawa, fasting sila Martes, Merkules, sa ila na po yun. Para at least may sama-sama na pagpuasa, tabang-tabang sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Kaya dinadali po natin yung help natin na binigay natin mahal na kapatid. Hindi natin banggitin parang panalangin, ibalik sila ng makalibong beses yung mga panalangin na yan. So sabi nga, if you give to the Lord secretly, so that our Father in heaven will reward you secretly. Amen ba? So natapos natin atop na yan. Kaya may ato para hindi tayo mabasa, mainitan. Malaking gastos siya, nabutin 25,000 mahigit. 30. Hindi basta-basta yung mga gastusan. Amen ba? So, sige lang. Ang Diyos naman nag-provide sa atin. Amen ba? Amen. So, kaya kung mayroon kamong generous heart, ayaw pagpungi. Kaya kamong pananginan sa Diyos. Amen ba? Ulitin ko, giving is receiving. Totoo ang paghatag. Amen ba? Kaya ginahatag yun, hindi sa tao yun. Para sa bulaton sa ating mahal na Panginoon. So, manalangin tayo sa ating special offering. Dakilang Diyos, maraming salamat sa aking sulang hindi nagsasawa pabigay ng ilang mga special offering, dugang ng mga pangailangan sa mga iglesia. Maging kapatiran na gusto o may desire na magkaroon ng generous heart to give their pledges for the crusade, Lord, return their blessing today, my God. Nagkaroon sila ng pasanin sa gawain. Pagpalain mo sila sa dalangin mala pastor. In Jesus' name, amen. Sa ating mga bilabid mga koral. So, manindog na kita mga minamahal sa ating closing prayer. So, hanggang gusto magpabautismo, may baptism kita sa likod. Dahil ating baptismal tabert, may sulod ba tubig? Oh, may tubig po.
Mga minamahal, ipaibalo ko lang, bawal po sa mga adults choir, pioneer choir, single choir na mukanta sa pulpito na karilo. Bawal po yun. Pati pag-testify nyo diya, bawal po nakasuot ng rilo bago magkanta. Ha? Kung magkanta mo sa pulpito, tanggalon yung rilo, mag-testify ka mo, tanggal ang rilo. Amen ba? Tsaka, meron akong koreksyon gamay, mag-testify kita, pag-rate mo ng beloved assistant, pag sabi mong beloved assistant, English po yon. So, ang sunod yan, assistant pastor. Ang address kasi sa pastor, either babae o lalaki. E kung sabi mo beloved san pastora, yung beloved, English. Yung assistant, English. Yung pastora, Tagalog ba na o Bisaya. So, marong grammar kita. Dapat, atong beloved assistant pastor, Lina Kumon Almida. Kung sabi mo pastora, di atong lalang ang atong mahal na pastora. Yon. Amen ba? Ginakorek natin para malaman natin. So, hindi po Albida's children. Wrong grammar po yon. Wala pong word niya Albida's children. At beloved children's. Wrong grammar po yon. Kasi ang children, plural na yon. Ayun ang pabutang is. Kasi plural na yon ang dagan. Almidas, hindi po, Almida lang. Our beloved Almida children. Our beloved Almida children. Hindi po Almida's children. Hindi po Almida children's. Marong grammar po tayo. Amen? Inakorek lang nato para kasi marami nanonood eh. Amen ba? So, sige po, mangadto na kita sa atong closing prayer. Pagkatapos, atin ang hala na bata. Ibayaw kamot nyo po sa atong closing prayer. Father Anthony, magpray natin. Taas yung kamay po, mga kisuon. Praise the Lord. God bless you po, beloved ordained preacher, Kuya Andy Binyas. Maraming namahal, itaas po natin ating kamay. Tayo po ay magkaisang manalangin at pasalamat sa ating dakilang Diyos. Opo, mapagpala namin Ama sa langit, Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, sa matamis sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Mahal na Panginoon, salamat po sa araw na ito na kami iyong tinipon upang sambahin ka, mahal na Panginoon. Salamat, mahal na Panginoon, sa iyong pag-iingat sa bawat isa sa amin, sa mga kapatid, mahal na Panginoon, na nakarating dito sa iyong bahay sambahan, mahal na Panginoon. Salamat sa pagbuhos sa iyong matamis na presensya mo, mahal na Panginoon, mula sa simula na iyong gawain, sa mapapuring awitin, sa pagbibigay ng patutunan, mahal na kapatid, sa papuring awitin ng mga beloved choir, mahal na Panginoon. Salamat at higit sa lahat, mahal na Panginoon, sa pagkinig ng iyong banal na salita na iyong siyang pagkain ng aming kaluluwa, mahal na Panginoon. Kami lubos salamat sa iyo, mahal na Panginoon, sa lahat ng ito, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, sa oras na ito, kami dumadalangin sa iyo na kung paano mo inangatan ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Ganon din po sa kanyang pag-uwi, mahal na Panginoon, tulungan mo, mahal na Panginoon, ang mahal na kapatid na makarating maluwalhati sa kanilang tahanan, mahal na Panginoon. At ibalik mo ang bawat isa, mahal na Panginoon, sa sunod na panambahan, mahal na Panginoon. At tulungan mo ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon, patuloy mo kami panghawakan sa patuloy na paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Wala po kami magagawa, ikaw lang lahat sa amin. Ito ang aming samot na langin, sunang dalangin na mahal na Pastor, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Helpes po, maglaman uhay kita minamahal. We love you, Jesus.